So yun guys, then eto na tayo, mag-unbox. Sayang hindi nag-work yung tawag dito, yung pagsisave ko kanina ng video na may kasamang audio. Siguro matagal kasi hindi nagamit yung mic kaya hindi kumagat yung sound. Anyway, so video lang, nag voice record na lang ako. And so yun na nga, yun yung TP-Link na item natin. Saan siya nga pala, natagalan na kayong mag-post. Sayang yung intro na ginawa ko kanina sa video. Mukha pa naman akong bagong gising doon. So yan na nga, bubili ako ng wifi extender. And yan, habang nililinisan ko at minimekos-mekos ko yung item, kilala niyo naman ako, excuse me. So yan yung item natin na binili. Ang nakakatawa dito sa seller na to, binili ko siya ng Friday night yata or Saturday morning. I think Friday night or Saturday Friday ng tanghali or morning. Basta Friday ako nag-order. And then buong araw ng Saturday bumabiyahe na yung item. So pagdating ng Saturday night 11 PM nandun na siya sa hub kung saan pinakamalapit sa amin, as in last point before mahawakan ng rider papunta sa amin. So yun na nga, ang bilis nung delivery, kaya naisip ko gawan din ng unboxing kasi sobrang impressed ako sa seller, pati dun sa item. Maganda siya and maayos din yung packaging niya. So yun, nakita nyo naman, balot na balot ng matawag dito, ng stress reliever na cover ng mga item for deliveries. Kalimutan ko na ako ng tawag dyan. Anyway, yun na yun. So yan, ang hirap niyang buksan kasi nag-aalangan ako baka tamaan yung mga gadgets ko. Clean area sa akin yan so may pagka clean freak tayo. So anyway, so yun na nga, pakikita ko sa inyo bago tayo mag-unboxing. By the way nga pala, iba yung setup ko ngayon. Dati nasa higa ko, medyo nag-try ako dito sa taas gamit yung overhead na clamp pang switch light ko. Binago ko muna, sinubukan ko lang. By the way, may kasama siyang resibo, no? So hindi ko na pakikita yung mga details kasi baka makita nyo kung nasan ako. And so yun, may 1 year warranty yan, alam ko, and may customer care din sila. So yun, sinubukan ko yung clamp. So medyo limited din yung image or yung angle na makikita dun sa video. So ulit, linis-linis, mekos-mekos. Grabe na yung dito ko, more patay ta. So yun na nga, so yan, hindi muna natin, mahirap na kahit walang COVID, hindi na panahon ng COVID, may nagkakasakit pa rin. So buti na yung malinis, diba? Mahirap magkasakit, mahal ang mga bilihin. So yan na siya. Guys, so TP-Link Wi-Fi Mesh extender. Ang model niya is RE215 and then dual band siya. So may 4G and then may 5G. Around 300 yung 4G niya, depende sa provider nyo. And then 800 or 400 naman sa 5G. Hindi ko naman na-reach out yan, so okay na ako dyan. Kasi naka-converge 15x fiber 1.5 lang ako, yung around 200 MB. And most of the time di naman niya nare-reach yun. So may allowance pa rin ako bago ma-reach yung threshold. So so yun na nga, ini-eliminate niya yung dead zone. Kaya ako napabili niyan kasi yung kwarto namin nung lumipat kami is walang 5G. Unlike doon sa Taguig, nung nandun ako, sobrang bilis ng wifi kahit na nasang part ka ng bahay kasi gawa sa kahoy So dito siguro sabi ng router ko, wait, may semento, hindi ko kaya yung 5G dyan. So hindi ako makalaro na maayos sa 5G. So hirap na hirap ako. Kaya naglalaro ako ng Firelight, makikita na ako ng kalaban ko, deads na ako. Sa kanila, nakita nila ako beforehand. Ako naman, makikita ko sila bago pa ako makareact, patay na ako. Kasi nga, yung lag, yung ping, maabot yung ping ko pag naka 4G ako ng mga 63. And then napipilitan ako gumamit ng dito na SIM ko. Gamit ako ng 4G din na signal. Ganun din, mababa ng 40, at least hindi masyado malag. Pero lugi ka pa rin kasi yung reaction time mo nakadepende sa wifi mo. So anyway, yan yung mga QR code pag mag-install ka ng app. And kailangan mo ng application. Hindi mo na kailangan i-search sa Google Play Store. Basta makita lang yun, matik na. And then ayan yung model number, again RE215. Maraming versions to. Kinuha ko to kasi may antenna. Kasi yung RE220 yata yun yung walang antenna. Latest model na yun, nasa 1,200. Sabi ko parang mas okay pa rin yung may antenna na may physical antenna ka nakikita. So pinili ko to. And since na medyo outdated na siya kasi may bago nga,
nasa 800 lang siya. And then binili ko sa Shopee, so nagkaroon pa ng less yun kasi may mga promo. So less 75 pesos, pati shipping fee tinamaan. So I think ang babayaran ko dito after a month, Shopee Pay 1 month pay na SPay later is nasa around 800 something lang. Pero kung gagamitin mo yung bayad agad, most likely mga nasa 750 lang yung bibilin mo. Pero yung 750, meron ka na extender. Kung gusto mong magkaroon ng wifi yung CR mo, lagyan mo lang ng extender yung kusina nyo. Malabang dami na yung CR nyo. Although nga pala, ito hindi ko pa natatry. Kasi on the time of recording nitong voice over, na-install ko na siya at lahat. Naka-access point ako, hindi ako naka-wifi. So, ayun. Hindi ko pa natatry yung signal sa CR and sa kusina. Pero most likely meron dun. Tatry ko na lang later. And so yun na nga yung ano niya, yung parang pinaka map niya. Mas maganda daw na parang binocular yung dating, hindi yung edge to edge ang datingan ng extender, kasi dumabasa din yung extender sa nasasagap yung signal. So kung magko-connect ka dun or ipa-place mo yung extender sa mahina na yung signal, mahina rin yung mababato niya signal. In-extend mo lang yung mahinang signal. So kailangan yung binabato niyang signal malakas pa rin. So, ayan na naman. Mekos ulit ng linis-linis ng ng box and everything. So, proceed na tayo sa unboxing. I believe mapuputol tong video na to kasi nung ni-review ko to, nagulat din ako. Wala lang ang audio. Putol pa. Hindi ko alam bakit. Siguro nag-automatic shutdown yung camera dahil hindi rin gumana yung cooler na nilagay ko sa phone kanina nung nag-record. So, ang daming trial and error since matagal-tagal na ako hindi nag-unbox. So, yun. So yun na nga siya. Legit siya kasi maganda yung item. Hindi siya mukhang refurbish. Lahat nandun. Although walang seal. Pero may plastic naman kanina. Diba yung nakita nyo? Yung parang pinaka-film niya. So yun yung parang pinaka-seal na rin niya. And covered din naman to ng warranty na 1 year. Basta tago nyo rin yung resibo. And may customer care din sila. So ayan na yung item. I-unbox na natin. Nakabungan agad yung instruction manual. And yes, most likely nag-alcohol na naman ako dyan. So ayan yung manual na yan, very useful yan. Diyan ako nagbasa nandyan yung web address kung i-access nyo sa laptop, nandyan kasi ma-access nyo sa phone via app. Pwede nyo rin gamitin siguro sa phone yung web-based version yan, gamitin nyo lang yung address, mabubuksan nya rin. Pero mas maganda kung first time yung gagamitin, i-laptop nya na kasi nandun din lahat. And syempre, download nyo din yung app. So, yun yung instruction kung paano mag-relocate and paano gamitin na maayos, pati yung mga frequently asked questions nandun. So, guys, mapuputol na yung video. So, ikukunik ko na yung isa. Okay guys, so sadly, na-interrupt tayo sa video natin. Naputol siya na hindi oras. So, anyway, so ito na nga, natanggal ko na siya. Akala ko nag-record pa ako kanina, hindi na pala. So, natanggal ko siya. Ito lang yung laman niya. Yan. So, walang laman yung kung bukod dun sa TP-Link na item na nakikita nyo ngayon, which is yan. And then, yun na yun. Plain na instruction manual kanina na nakita nyo before mag-cut yung video. So, again, I'm so sorry na putol. So, anyway, yun na nga. Iba na namang setup. Iba na namang point of view ang ang pagkuha ko ng video ngayon. So, yung TP-Link natin, again, ulitin ko na lang sinabi ko kanina, is ano siya, ang tawag dito, pang-extend siya ng signal. Kung tulad dun sa case ko ngayon, dito sa room namin, siya na, pag naglilinis ako, kwentuhan ko kayo kung paano gamitin to. So dito sa room namin kasi, dito sa tulugan namin, sa apartment namin ngayon, may wall sa pagitan ng sala and sa mismong room namin. As in, literal, siguro mga ilang inches ba na wall to? Mga 5 inches na wall yung kapal. Roughly, mga ganun. So, yung sa Taguig, nung nasa Taguig kami, yung signal ng wifi nun sa Converge, walang issue. May nakaka-connect siya na maayos kahit na nasa baba yung router. Dito, since siguro may nakasalubong siyang pader na gawang sa simento, mahina na siya. Hindi siya makaabot sa akin. So, pag nag-gaming ako, lalo na sa Farlight, Diyos ko po, bago ko pumapatay yung kalabang ko, kinarni na ako. Sa paningin niya, mukha kong tanga na kung saan lumilingon. And then, ako naman, first time ko siyang makita kasi nga, delayed yung signal. So, okay, namatay.
So naisip ko, it's either bumili ng matinong router na meron ako na pupusuan yung Mercusys na router. Ang kinaganda kasi niya, malaki yung marami siyang antenna. Just sa dito dalawa lang. And then mas maganda yung yung pinaka software niya. So feeling ko natagos yung signal dito sa pader. Well, ayun makita niyo. Try kong So yun yung pader oh. Oh. Ayun, nakikita niyo ba? Yes, ang taas niya. So yan, andyan yung pader na yan. Nasa kabilang side lang yung router. And then, nandito ako sa kabila. And then, ako makalaro na maayos. So, wala naman akong bisyo kung hindi maglaro ng online eh. So, ang lungkot naman nun. Para kang mahilig sa alak tapos hindi ka makabili. So, saklap, di ba? So, yun. Naisip ko, bili ng router sa December na mas maganda. And then, in the meantime, habang wala pa, ito muna ang gagamitin ko. So, since hindi ko sure kung may signal ba dito ng 5G sa room or kung meron man, baka mahina. Wala rin silbi to. Pero tatry ko pa rin. Kasi kung mahina yung signal na nakukuha ng extender mo, mahina rin yung babato niya. Much better kung halfway, bawa, binate ito yung signal ng router nyo, tapos mag-overlap yung signal halfway. So, may extend niya ng half ng radius ng isa, di ba? Unlike nung kung ganyan siya, as in, dikitan, parang kinakapaan niya lang yung signal nung, yung Jinchuriki mo. Nung Ninetales mo, tas ang konti lang din na makukuha niya kasi nga kinakalmot-kalmot na lang yung source. Pero kung mag-overlap sila as in legit ang kapit nila, malakas din yung mababato niya. Kung hindi ko magagawa yun, kung wala sakali walang signal dito, ito ang choice ko, which is yung LAN cable. So magiging access point na siya. By the way, ito yung ipalitsura niya, no? Yan. Yan yung SSID niya, default SSID. TP-Link, kita niyo ba? Yan. TP-Link extender underscore, and then ito yung grills niya para sa vents pag na-stress siya sa init, din ilalabas. Yung loob niya. Ito yung hindi ko alam kung ano to eh, kung lock button ba to or something. And then ito yung reset button, and then ito yung power, and then wifi kung hindi ka naka-wired, lalabas yan. Kung literal na wifi extender na dating niya, ilaw yan. Kung naka-wired ka, hindi ilaw to. And then 2G and then 5G. So yan, patry natin i-connect to. Alam ko isa pa akong line ng LAN cable dito, so patry ko. And then yung installation nito madali lang din naman. So subukan ko muna guys ha. So guys, yun na nga. Ayun yung Wi-Fi extender natin. Try ko mag-zoom. Yun o. So makita nyo naka-connect na siya sa Tether. Naka LAN connection, which is naka-access mode. And then ayun yung power, naka-off yung Wi-Fi, and then yung 4G and then 5G ang may ilaw. So saan namin siya pinadaan? Actually pinadaan namin siya dito. Ayun yung cable doon sa likod kasi nagre-reklamo yung isa dyan, sabihin na naman squatter yung bahay, pero salamat sa support dahil siya nag-setup niyan. And then balik tayo sa front facing cam. So yun na nga guys. So ito yung instruction manual na kanina sinasabi ko sa inyo. And ang laking tulong niya, no? Kasi kung hindi nyo alam yung galawan sa mismong app, sa phone app ng extender, pwede nyo siyang gamitin via web browser. Siguro mas maganda kung mag-web browser kayo kasi mas mabilis doon, and syempre nagagalaw niyo yung mouse and nakapag-type kayo na maayos kung mga edit ng mga password and everything, nandun lahat. And malaking tulong siya kasi nandito lahat ng info na kailangan mo. Yung QR code nandito, yung explanation ng mga LED nandito, ano pa ba, yun, madali lang siya. May FAQ din dito, or frequently asked questions kung kailangan niya ng guide. Sa akin, sa experience ko nung kinabit ko siya kanina, madali lang siya, lalo na kung yung signal ng wifi nyo malakas at kailangan mo lang talaga i-extend. So medyo na naging tricky lang kasi hindi ko alam paano babaguhin yung setup from wifi extender to access point. And then nung nag-access point ako, since hindi ko pa gamay yung app, nag-reset na lang ako sa mismong physical extender. And then yun, after 10 seconds mo ipe-press yung
more than 10 seconds or less than 10 seconds na ipipress mo yung reboot or reset. Meron ka kailangan SIM ejector pin. Ganun lang siya. Mawawala yung mga ilaw and then magbi-blink yung power, and then pag nag-solid ano na siya, ulitin mo na lang ulit. It's either, o sa akin, yung ginamit ko sa browser. And then try ko na lang ilagay din yung video kung paano yung pag setup or kung after ma-setup using the phone, and kung ano pa ibang features niya. Ang masasabi ko is maganda siya kasi dati dito sa kwarto walang 5G. Ngayon, alam niyo na, nga pala ako lang vlogger na may leg, no? Hindi man ako sa nangaasar. Hindi nangaasar ako. So yun na nga, ito lang yung kinaganda niya kasi may 4G na and then may 5G dito sa loob. And then, ipa-flash ko na sa screen yung speed ng 5G and then yung 4G before and after. Unahin ko na yung 4G and then sunod ko yung 5G. Nung walang extender, kailangan ko pang pumunta sa sala para makita ko yung speed. And doon lang ako nakakapaglaro ng maayos na walang lag. Ngayon, hindi ko pa na-try pero I'm sure na maganda siya ngayon kasi nga nakita ko yung signal ng 5G times 2 ang speed compared to sa 4G. By the way, naka-converge kami, no? Naka-fiber X15 1500 kami, and ang speed nun nung nagsimula kami is around 50 since na nag-upgrade na ng upgrade, and ngayon yung posting nila parang nasa 200 na. But for some reason dito sa lugar namin marami siguro na-connect. Most of the time nasa 90 yung 5G, nasa 90, and then kapag nag 4G ka, bumababa siya ng mga 40, 60, depende pa sa gabi or araw ka nag-test. Pero yun na nga, kung bibili ka ng mas magandang router, hindi yung gamit mo yung generic na router, yun yung next project ko. Mas maximize na yung kasi pag generic parang limitado yung kaya niyang gawin. Pero kung ka na third party, may brand na router, base doon sa mga napanood kong reviews, mas bumibilis yung bato ng signal, parang nagkakaroon at least 50% or at least 100% na increase, mapa 5G man yan or 4G. And then ito na nga, so gagawin ko naman yung features ng app, so panoorin nyo na lang din. So yun na nga guys, ito na yung screen recording ng app. So ito yung makikita nyo pag nag-update or nag-install kayo ng app. Ito yung extender, yan. And pwede pa kayo mag-add ng ibang extenders yan kung meron pa kayong ibang i-add. So wait, para walang istorbo. So ito yung 4G and then yung 5G. Ito yung mga nakakonect. And then pagka-click itong tools, nandito yung wireless. I-share nyo yung TP-Link ID, yung LED control. Kung gabi, tulad ng sa amin na nasa tabi lang ng higaan, so gusto nyo patayin yung LED pag gabi na, pwede, or pwede nyo i-turn off completely, andyan lang din. And ito yung LAN settings. Suggest ko automatic na kasi medyo complicated kung mag-obtain kayo ng specific LAN. And then yan, ganoon din, automatic dito. Ito hindi ko pa na-try. Siguro kung susumahin natin, if gusto nyong i-extend ng bonggang-bongga yung service niya, yung maximum coverage niya, kaso use up more power nga daw. So kung katabi nyo lang mismo yung extender, I guess pwede nyo ng intermediate, medium range para less power consumption. So gamitin natin yan. Sige, okay lang yan, babalik din naman yan. And then sige, hintayin na natin mag-load. Ang tagal pa. So, yun, nakakonek pa rin naman ako sa 5G. Waiting nga lang. Siguro binabago niya yung setting para, ayun. Okay, nakakonek pa rin ako sa 5G. And again, balik tayo doon. So, balik tayo sa tools, Wi-Fi coverage, yan. So, binabago na siya. So, ang pinagkaiba lang is medium range yung sasakupan niya na buga ng Wi-Fi. I guess good na to sa isang room na maliit. And then kung gusto mo extend sa ibang rooms, pwede ka mag maximum coverage. Pero yun nga,
lalakas yung consumption ng power. So pag nalakas yung consumption ng power, madali nang iinit. Ito naman yung off. Kung gusto nyo baguhin yung off time, baguhin nyo nga pala yung current time nyo, if hindi nyo pa alam yan. Nandito lang din yung system time. So piliin nyo yung time zone na pinakamalapit sa atin, which is yung Hong Kong. Chinese na naman. Tapos operation mode, ayan, dito ka mamimili kung anong gusto mo, kung extender, kung naka wifi ka, and then kung access point, if i-connect mo siya via LAN sa router. Ako naka access point ako ngayon. And then system, if mga update. So yan, sa akin naka-update pa naman ng bonggang-bongga. So yun yung basic na na magagawa natin dito sa tool na to. Very useful siya, mas maganda siya. And sana nakatulong. So if may tanong kayo, nandun naman sa pwede kayo mag-comment. Comment na lang kayo. Thank you. And yun na nga. So yun na yung buong video. So from unboxing, setup, so hindi ko na napakita sa inyo paano siya. Pero simple lang naman, plug mo lang siya, connect mo yung access point, no? Plug mo yung LAN, and then saka may connect sa kuryente. Kung meron ka ng setting ng extender mode, hindi siya kasi dalawa lang naman yan, extender or Wi-Fi extender or naka-access point. Naka-access point, naka-LAN. So kung need mo mag-shift dun sa dalawa, punta ka lang sa app, may options dun. Right, siguro nakita nyo dun sa mismong video din kanina para makapamili ko ano kung gusto nyo. And then don't forget, may update nyo yung firmware kasi mas okay na siya. And then yun nga, sobrang bilis. Nararamdaman ko na ulit yung bilis ng net ko. So time na para maglaro at pumatay ng maraming players sa Firelight. Kailangan ko na maging ace. May 27 days pa naman, pero kaya yan, lagari mode. So yun, sana naman nakatulong ako sa inyo guys. Again, sorry kung natagalan ako gumawa ng video. Sorry na. Pero try ko ulit gumawa. Meron pa akong isang video na hindi ko na-post. Ayoko naman mangako. Abang na lang kayong po-post ako. And then, thank you so much. Nangyari? Babagsakan na dito. So yun na nga. Thank you sa mga nanood. Like, share, subscribe. And till next time boys and girls.